Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1095 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin ang mga pangyayari sa chapter. Pero bago yan, kung mahilig ka sa full chapter, theories at spoilers, ay mag-subscribe ka na at hit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. At mag-like na din dahil mahalaga po yan para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. O paano, simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa nga ang chapter dito sa nagkakagulong mga Marines at nagtakbuhan na nga ang mga ito dahil binalaan na nga ang ilan sa mga mabababang ranggo na umalis na doon sa isla at maiwan na lang yung mga vice admirals at mga kapitan dahil nga si Saturn ay dumating na. Hindi nga daw kakayanin ng mga mas mababang ranggo yung presensya nitong si Saturn. Nasabi na nga lang nung isang marine na paano daw nakarating doon yung Gorosei. Hindi nga makapaniwala yung ilan sa mga marines na andun si Saturn dahil akala nila ay yung admiral lang yung susugod sa isla. Bakit pati daw si Saturn ay sumali na at bumaba pa ng Marijoa? At andito na nga tayo sa nasaksak ni Bonnie itong si Saturn. Nagulat nga ang lahat sa ginawa ni Bonnie dahil inatake nito yung Gorosei. Pati yung mga matataas na marine ay nagulat din dahil yung pinakapinuno nila ay nasaksak. Balak pa nga nilang tulungan itong si Saturn pero biglang sumigaw si Saturn na tumahimik nga daw itong mga marines na tinawag pa nitong insekto. Kung ayaw daw ni Saturn na masaksak siya ay madali lang daw niya yon maiilagan. Hinawakan nga ni Saturn si Bonnie na parang laruan lang. Nataranta na nga ang mga bida natin at itong si Sanji ay susugod na nga para iligtas si Bonnie. Kaso nga lang biglang may parang umatake sa ulo nito. Nagtaka nga dito si Sanji kung ano yung nangyari dahil nga parang may pumutok doon sa ulo niya at dumugo pa. Hinugot na nga ni Saturn yung espada sa katawan niya at nakita yon ni Franky. Wala man lang naging gasgas yung saksak kay Saturn at gumaling nga agad ito. Nang hindi na nga makapalag yung mga bida natin ay yung ibang marines ay babalakin na nahulihin si Vegapunk pero pinigil ulit sila ni Saturn. Sinabi nga nito na wag muna magmadali, wala naman na daw mapupuntahan itong mga bida natin. Pati nga daw itong si Kizaru na napakatagal daw gawin yung trabaho nito. Nagsorry naman itong si Kizaru at sinabi na kasalanan nga din daw niya at sa ngayon nga daw hindi daw muna siya makakagalaw. O yan mga katambay, nakita natin na si Kizaru nga ay nakabulagta pa din dahil dun sa ataking ginawa ni Luffy. Kayang-kaya talaga ni Luffy si Kizaru. Anyway, sabi pa ni Saturn ay okay lang daw yun. Alam naman daw nito yung dahilan kaya tumagal at nalipat nga yung atensyon nito kay Luffy at babalakin nga nito na atakihin si Luffy. Buti na lang gumawa ng paraan si Franky para nga iligtas yung kapitan niya. Ginamit nga ni Franky yung strong right niya para suntukin si Luffy palayo para hindi masaksak ni Saturn. Pagkatapos nun, kinuha ni Franky si Luffy dahil nga hindi makatayo at hinang-hina. Nakita nga yun ni Saturn at nasabi nito na may malalakas daw palang miyembro si Luffy. Natawa nga si Franky at sinabi nito na kahit daw pala yung nasa taas gusto talagang tapusin si Luffy. Pero biglang nagsalita si Saturn na itong si Luffy at si Bonnie ay yung pagsali daw ng mga ito sa laban ay hindi daw nila inaasahan. Pero napapalibutan na daw sila ng hukbo ng Marines at kung saswertein daw sila ngayon na magawa daw ng mga ito na makatakas ay gusto nga daw makita ni Saturn yon. At itong si Vegapunk naman daw ay nakakahiya daw ito dahil trinidor daw sila nito at nagpapasalamat pa si Saturn sa lahat ng naitulong ni Vegapunk sa hukbo nila. At ngayon nga daw sinong gustong unang mamatay sa mga bida natin? Tanong ni Saturn at sa pinakamasaklap na paraan daw. Gusto nga daw nila Saturn na mamatay itong mga bida natin sa pagsisisi na kinalaban pa nila ang world government. Bakit daw ba kasi ang mga tao ay ginagawa pa nila yung dapat hindi nila dapat gawin? Si Bonnie nga dito ay pinipigana ni Saturn. Sabi nga ni Sanji na wala daw bang kayang gumalaw sa kanila. Sinabi nga ni Vegapunk na wala daw dahil imposible. Kasi nga daw parang merong puwersa na pumipigil sa kanila. At kung hindi nga daw ito gawa ng science ay malamang devil fruit daw yung may gawa. Etong si Bonnie naman ay sinabihan si Saturn na ito daw yung pumatay sa tatay niya. Sabi naman ni Saturn na si Kuma daw, pinanganak daw yon na alipin. Na isa nga daw sa mga tribong may pinakamatinding ginawang krimen. Ang kaisa-isang survivor ng inubos na lahi ng Buccaneer. Nang marinig yon ni Vegapunk, gulat na gulat nga ito. At ito na, nagkaroon na ng flashback. At si Kuma nga yung nagkakwento dito. Kasama nga ni Kuma dito si Bonnie. Sabi nga ni Kuma na gusto nga daw niya na maging isang bayani na nakakapagbigay ng kalayaan sa kung sinong nahihirapan. Katulad na lang daw ng Warrior of Liberation na si Nika. Napatanong nga si Bonnie na Nika. Sabi naman ni Kuma na oo nga daw si Nika. At hinahangaan nga daw ni Kuma ito. At sumasayaw nga daw itong si Nika habang tumatawa. At ayun nga, tinuruan ni Kuma si Bonnie sumayaw habang tumutunog yung Drums of Liberation. Habang nagkakaroon nga ng flashback, inutusan na ni Saturn yung mga Marines na patayin na si Bonnie. Sumigaw na dito sila Sanji na tumigil na yung mga Marines, pati si Vegapunk ay sumigaw na din. Sinabi na bata lang daw itong si Bonnie, wag daw gawin. Nagpatuloy pa din yung flashback at mapupunta tayo sa 47 years ago dito nga sa Sorbet Kingdom. Pinanganak nga dito ang isang bata na ubod daw ng laki at makikita nga natin dito ang mag-asawa at ito nga yung nanay at tatay ni Kuma. Nang pinanganak
na si Kuma ay itong tatay niya ay kinausap yung doktor na tungkol nga doon sa dugo ni Kuma. At sinabi na lang ng doktor na siya na ang bahala, walang makakaalam kung sino itong si Kuma. At may nangyari nga na di maganda. Nagmamadali nga yung doktor at sinabi dito sa tatay ni Kuma na meron daw mga spy yung world government sa hospital at nalaman na yung sikreto ni Kuma. Pero syempre, baby pa si Kuma. Sinabi na lang ng tatay nito na siya yung may dugo ng buccaneer at hindi yung asawa nito at si Kuma. Nagmamakaawa nga itong tatay ni Kuma pero wala, world government yan. Kinuha nila yung pamilya at dinala nga ito sa Marijoa. Naging alipin nga itong pamilya ni Kuma at nakakaawa yung tatay nito. Balot ng benda yung buong katawan dahil siguro kinakawawa ng mga hayop na celestial dragon. Sa Marijoa na lumaki si Kuma at ito nga dahil malakas na bata si Kuma ay ginagawa na din siyang tagahakot ng mga gamit ng mga basurang celestial dragon na to. Dahil nga dun sa nakakuha kay Kuma ay inggit na inggit nga yung ibang celestial dragon. Kasi nga rare ang buccaneer tribe. Pero kahit na espesyal tong sila Kuma ay matik inaalipusta pa din sila. Pinapalo at hinahataw ng latigo itong batang Kuma. At dahil nga bata pa itong si Kuma, umiiyak ito kapag nangyayari yon. At kapag nga magkasama sila nitong tatay niya, kinakamusta nga itong si Kuma. Sinasabi na lang ni Kuma na okay daw, masaya daw siya doon sa master niya at mabait daw. Nakwento nga ng tatay niya na wala na yung nanay niya at nasa langit na. At maganda na nga daw yung kalagayan nito ngayon. Kinikwento nga ng tatay ni Kuma yon habang umiiyak at itong si Kuma ay umiiyak na din. Nakakaawa yung nangyari kay Kuma. Mga hayop talaga tong mga celestial dragon. Tumagal nga yung buhay nila Kuma sa Marijoa at pinapayuhan lagi si Kuma ng magaganda ng tatay niya. At pinapalakas nga ang loob nito na malakas daw ito. Kaya daw nito lahat lagpasan ng mga pagsubok. At balang araw daw dadating din yung Warrior of Liberation at ililigtas daw siya nito. Napatanong naman si Kuma na kung sino daw yon. Ito nga daw ang The God of Sunshine na si Nika. Pangalan nga daw yon ng isang Warrior of Legends, sabi pa ng tatay ni Kuma, na pinasa-pasa na sa lahi nilang buccaneer. At isang araw nga daw ay tutulungan siya nito na makawala at makapaglakbay sa karagatan. At lagi nga daw itong tumatawa. Madalas ngang ikwento ng tatay niya yung tungkol nga dito kay Nika kapag magkasama sila. Sinabi pa ng tatay ni Kuma na sumasayaw nga daw ito kasabay ng mga tunog at pinapatawa lahat ng tao. At pinarinig nga ng tatay ni Kuma yung tunog ng Drums of Liberation at sumayaw nga yung dalawa. Tuwang-tuwa nga itong batang Kuma sa tatay niya. At habang nagkakasayahan yung mag-ama ay biglang binaril itong tatay ni Kuma ng hayop na celestial dragon. Sinabi nga nito na napakaingay nga daw nitong tatay ni Kuma at naiwan nga si Kuma na nakatulala. At ayan, nakita natin yung flashback ni Kuma. Nakakaawa at nakaagalit yung nangyari sa buhay ni Kuma. Dahil dito sa mga hayop na celestial dragon, dapat lang talaga sa mga ito na bugbugin at masuntok kagaya ng ginawa no ni Luffy. Dahil mga hayop talaga. Nakat nga ang scene at napunta 38 years ago dito nga sa West Blue. Makikita natin na nagtitipon ng mga siraulong celestial dragon. Nasabi nga ng isa sa mga ito na salamat nga daw sa paghihintay. Para nga daw ito sa once every 3 years na population eradication tournament. At nitong taon daw na yan ay yung tournament ay gaganapin sa hindi hawak na isla ng world government na tinatawag na God Valley. Nagulat nga yung ibang mga celestial dragon sa pangalan ng isla. Yung isla nga daw na yon ay ganun yung pangalan. Pero sinabi nung announcer na yung isla ng God Valley ay mayaman sa resources. Dito nga daw sa isla na to magaganap yung panghahunting ng mga tao at ngayon nga daw ay maiiba yon. Dahil ang huntingin nila ay ang mga native doon o yung mga taga doon mismo. At simula nga daw ngayon ay pagmamay-ari na ng world government yung isla. Itong pinuno naman ng God Valley ay syempre nagulat dito sa sinabi ng announcer na ano daw bang sinasabi ng celestial dragon na yon. Papatayin daw ba ng mga ito yung mga tao sa isla para lang dito sa laro ng mga celestial dragon. At pagkasabi nga nung namumuno sa isla na yon ay may biglang umatake dito. At yung umatake pala na yon ay itong batang version ni Saint Garling Pigarland. Nakamukhang kamukha ni Shanks maliban sa buhok nito na moon shape. Sikat nga itong si Garling sa mga celestial dragon lalo na sa mga babae. Kasi nga guwapings. Nasabi na lang ni Garling na ayos naman daw yung ginawa niya. Di na daw masyadong mahihirapan pa yung mga kasali sa laro. At itong si Garling pala ay God's Knight na dati pa. Dahil nga dun sa nangyari, pinagpatuloy na nang nag-announce yung magiging laro. Sa taon daw na yon ay idadagdag nila sa mga natives yung mga pasaway na mga alipin. At syempre, andito si Saturn na nanonood din sa laro. Ganon na ganon pa din yung itsura nito, matanda pa rin, na masasabi natin na immortal talaga to. At may biglang ang nag-report dito kay Saturn. Sinabi nito na nahuli na nila yung nakatakas na alipin. Ito nga yung batang buccaneer. At ito na nga, makikita natin na binugbog na itong si Kuma ng dalawang tao. Sinabi ng mga ito na bakit nga daw tatakas si Kuma. Hindi daw ba nito alam na mayayari silang 10
kapag nakatakas itong si Kuma. Dahil kapalit daw nun ay papatayin sila. Yung tagpong ito ay yung nakitang flashback ni Bonnie sa room kung nasan yung memorya ni Kuma. Kung matatandaan nyo yun. Nang mahuli si Kuma ay biglang ang may dumating at pinigil yung ibang alipin sa ginagawa kay Kuma. Sumigaw ito at pamilyar yung sigaw nito. Sinabi nito na nakita nga daw niya yung premyo nitong taon at narinig daw nito na galing si Kuma sa Buccaneer tribe. Balita nga daw nito na yung dugo nila Kuma ay may halo din na dugo ng mga giant at nang marinig yon ni Kuma ay nagising ito. Yung nagsasalita pala na to ay ang batang si Ivankov at may kasama din ito na batang babae na ang pangalan ay si Ginny. Etong si Ginny ay may hawak na karne at kinakain ito. Ang kulit nga nung dalawa, lalo na si Ivankov. Tinanong pa ni Ivankov si Kuma na siya nga daw gusto niya pang mabuhay. Paano naman daw itong si Kuma? End of the chapter. Okay, isang nakakatakot at nakakaiyak na chapter ang nasaksihan natin. Nakita natin na wala nang takas itong mga bida natin. At andito din yung buhay na pinagdaanan ni Kuma. Nakakalungkot, no? Ang dami niyang tiniis na pananakit. Pero syempre nakita din natin yung paglabas nila Ivankov at itong si Ginny na nagkaroon tayo ng pag-asa kaya makakalaya si Kuma. Pero napapatanong ako kung sino itong si Ginny. May nakita akong video na nanay daw ito ni Luffy pero ayon sa mga nakita kong mga picture na ang kulay ng buhok ni Ginny ay pink. Ang naiisip ko nga dito ay hindi ito yung nanay ni Luffy dahil malamang ito yung nanay ni Bonnie. Kasi sa buhok pa lang at sa pagkain pa lang ng karne ay dito malamang namana ni Bonnie yung katakawan niya. Marami pa ang mangyayari kaya abangan natin ang mga susunod pa na chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!